Sa ngayon ho ba, Congressman, meron ho bang umuugong-ugong dyan na pagpapalit sa liderato ng Kamara, meaning pagpapalit po kay Speaker Bogie D? What inside the house, no? Inside the house, bago kami mag-break, nung papunta kaming nung nagba-bycam, wala, no? Pero yung mga balita na yan, meron tayong nababasa na sinasabi merong tila ganon. Pero sa loob ng kamera, wala pong ganyan. Opo. Kasi po, meron din po naman ako pong naririnig lang din, ano po, na may kaugnayan itong sinasabi na paghahanda ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos kasabay po ng pagbabago sa liderato ng speaker diyan sa Kamara. So kayo po ang aming tatanungin, as in wala kayong nararamdaman man lamang po tungkol doon? Wala po, unless hindi po ako nasasama sa mga usapan, pero wala po. Ano po ibig niyo sabihin, Ted? Papalitan yung speaker bago mag-impeachment, ganun ba? Or bago mag-file ng impeachment? Or Ang mangyayari po, meron pong sinasabi na mga pagkilos para po sa pagbabago ng leadership, meaning speaker, para po nang sa ganon, ito na po ang senyales para po magbaliktaran na yung majority po ng miyembro ng Kongreso. At doon nga po daw, yun na, yung posibilidad nga ng paghahain ng impeachment complaint laban sa Presidente, and then yun na po yung start nga ng pag-ikot, ika nga po, ng bola. Alright mga kababayan, no? Mag-re-react po tayo dito ngayon sa impeachment laban kay President Marcos Jr. mga kababayan. No? Ito yung laman ng balita rin nung nakaraang mga araw, no, sa pamamagitan ni Congressman na Egay Erese, na meron daw pong lumapit sa kanya na ilang supporters nga daw po ni VP Sara, no? Di ko alam kung congressman din, na siya ay gawing sponsor dito nga sa impeachment laban kay PBBM mga kababayan. Although tinanggihan po ito ni Congressman Egay Erese dahil ayaw niya daw pong mabahiran yung kanyang kulay dahil hindi naman daw po siya Duterte supporters, no? Si Congressman Egay Erese talaga ay dilawan talaga yan mga kababayan, no? Liberal Party po siya. Although kumakalaban po siya ngayon dito, no, sa administration, or nagiging vocal po siya, no, against dito sa administration sa pamamagitan na itong mga flood control corruption, no, mga kababayan. At ito ngayon si Congressman Toby Chanco naman ay tinanong ni Ted Filon nga patungkol dito sa mga balibalitang palitan itong House Speaker mga kababayan, no. At para doon sa impeachment laban sa kanya ay gumulong mga kababayan, no. At alam naman natin ngayon talagang majority talaga ay mga kaalyado ng administration, no, yung mga congressman. As a matter of fact, no, nakaraang impeachment complaint laban kay VP Sara ay napaka-overwhelming yung mga pirma ng mga congressman doon na pumirma para ma-impeach si VP Sara dito sa lower house mga kababayan, no. And to found out na meron di umanong mga FLR, no, yung mga congressman mga kababayan, no, na for later release na makukuha nila kapag pumirma sila doon sa impeachment laban kay VP Sara. At yun daw po yung pangako sa kanila nila JJ Suarez at nila Congressman Dong Gonzales, na mismong si Congressman Toby Chanco ang nagsiwalat niyan mga kababayan, no. Kaya nagsipirmahan yung mga congressman. At ngayon mga kababayan ay sa aking dito sa tingin ko ay posible na bumaliktad ang mundo mga kababayan. Kaya talagang hindi po maging or hindi po dapat maging kampante ang administration, no, dahil ilang taon na lang mga kababayan matatapos na ang termino ni PBBM at maraming nagsalita, maraming nagsabi na palubog na ang bangka mga kababayan, no. At kitang-kita natin yung mga survey laban dito, or mga survey dito ni VP Sara at ni PBBM ay talagang napakalaki ang pagkakaiba dahil talagang sadsad, no, negative ang resulta ng survey ng trust rating, no, at maging approval rating ni PBBM talaga ay napakababa kumpara dito sa trust at approval rating ni Vice President Sara Duterte. At posible mga kababayan sa aking pananaw, no, na bumaliktad yan yung mga congressman ngayon na sip-sip sa administration ay may tsansa na bumaliktad po sila at
magpirma sila no dito sa impeachment laban kay PBBM, mga kababayan. Baka mauna pang ma-impeach si PBBM kaysa kay VP Sara Duterte, na alam naman po ng lahat na kung ano po ang dahilan bakit po nila gustong ipa-impeach ura-urada itong si VP Sara Duterte, mga kababayan, dahil ayaw pong patakbuhin nga sa 2028 dahil may disqualification nga talaga itong pag ma-impeach ka, no, hindi ka na pwedeng tumakbo kahit anong posisyon sa gobyerno. At yun po yung mga bagay na napakalinaw na, mga kababayan. Galing na po yan sa kanilang mga kasamahan na mga congressman, no, na nag-away-away sila dyan, no. Sila Congressman Tuwi Chanco, napaka ano rin po niya, no, na nagsasalita po talaga siya patungkol dyan, no, sa impeachment na yan kay VP Sara, no. At itong Makabayan Black na talaga namang todo effort, no, para ma-impeach si VP Sara. So sila po yung nag-initiate niyan, mga kababayan, at kasama na po dito yung ilang dilawan dyan sa Kongreso, kagaya po nila Congresswoman Laila De Lima, mga kababayan, no, na kung saan siya po yung isa sa mga ano po doon no, ng unang impeachment ni VP Sara. Hindi pa po siya Congresswoman noon, at lalo na ngayon na Congresswoman na siya, talagang number one din po yan na gustong ma-impeach si VP Sara, dahil nga po ay galit na galit po sila sa mga Duterte, mga kababayan, no? At itong pinag-uusapan natin, itong impeachment laban kay PBBM ngayon, mga kababayan, no? Kaya sa aking balagay ay may chance pong bumaliktad, no, itong mga congressman dyan pag once itong House Speaker ay mapalitan at iniisip niya yung kanyang future, no, kung ano po yung magiging buhay niya after 2028 pag si PBBM ay matapos na yung kanyang termino, ay mag-isip-isip po siya, mga kababayan. Kaya ito, lulundag na sila dito kay VP Sara, kahit alam naman po ng lahat na number one contender, no, si VP Sara sa 2028 presidential election. At for sure talaga dyan, mga kababayan, itong mga corruption sa flood control ay mayroon pong mananagot dyan, mga kababayan, no? Itong mga big fish na mga hindi hinuhuli ngayon sa panahon ni PBBM ay malamang sa 2028 pag mawala na po siya sa Malacanang ay talagang makukulong yan, mga kababayan, no, kapag si VP Sara ang magiging presidente sa 2028 onwards. At itong kung sino man yung mapiling next House Speaker at isipin niya yung kanyang future, no, after dito, no, after 2028 ay talagang lulundag yan dito kay VP Sara at maging dito sa mga congressman, mga kababayan, no, na kung iniisip nila yung kanyang future, no, after 2028 ay magsilundagan din po yan. Dito na po yan sa grupo ni VP Sara, or susuporta yan dito sa grupo ni VP Sara, no. Just like sa mga nakaraang mga taon, no, ganito na po ang sistema naman ng politika talaga, mga kababayan. Kung sino po yung nasa kusina ay doon po sila, no? Kung sino yung may hawak ng budget ay doon po talaga sila, mga kababayan, didikit, no, parang mga linta po itong mga congressman. Kaya mag-isip-isip po sila kung sino sa tingin nila ang pwedeng mapakinabangan pa, mga kababayan, dahil ngayon ay ilang taon na lang po itong termino ni PBBM, mga kababayan, no. Nasa kulang-kulang or wala nang 3 taon kasi nag-start na ang 2026, no, hanggang 2028 na lang po siya, no. At 2 taon na lang magpa-file na po ng mga certificate of candidacy kung sino pa yung tatakbo sa 2028 national election, no, by October of 2027. Filing na po ng kanilang mga COC. Kaya mag-isip-isip na po, or ano na po ito, magnilay-nilay itong mga congressman ngayon, mga kababayan, no, kung iniisip nila yung kanyang future until or after ng 2028 ay mag-isip-isip na po sila at kung kanino sila papanig, mga kababayan. At tiyak na meron po talaga silang mapupuntahan dito, no, lalo na itong mga involved, lalo na yung mga napangalanan, mga kababayan, na involved dito sa mga billion-billion ng mga budget insertion, itong mga kontraktor ng mga congressman at yung mga nakinabang ng husto, no, dito po sa mga flood control corruption, mga kababayan, no, na wala pa nga po, hindi pa pinakulong ng administration dahil yun nga, sabi ni Saldico, dawit umano itong si PBBM at si dating House Speaker Martin Romualdez na nag-utos sa kanya dito sa pag-insert ng mga billion-billion, mga kababayan, no. At malala pa, yung masaklap pa, ay inutusan pa siyang mag-deliver ng mga mali-malitang pera doon sa mga bahay nila. Kaya yun po yung masaklap dyan, mga kababayan, no. Kaya mag-isip-isip yung mga congressman ngayon dyan sa House of Representatives at
kanino sila papanig, dito ba sa palubog na barko or dito sa bagong barko, mga kababayan, na bibiyahe pa lang. Kaya talagang nasa kanila po yan, no, mga kababayan. Kaya sabi dito ni Ted Filon ay tila maiiba ang pag-ikot ng bola, mga kababayan, no? At alam naman po natin na ganito po ang klase ng or ganito ang laro talaga sa politika, mga kababayan. At overwhelming, mga kababayan, no? Overwhelming ang suporta ng taong bayan kay VP Sara Duterte sa mga surveys. Kahit na sinasabi nila na fake ang surveys, mga kababayan, ay hindi po talaga yan matitinag, no, ang suporta kay VP Sara, lalo na sa Visayas, Mindanao, na kung saan talaga namang hirap yung alyansa nung nakaraang eleksyon na mangampanya doon sa Mindanao area, no. Mga kababayan, takot po silang mangampanya doon yung alyansa dahil nga po sa ginawa nila noon kay Pangulong Duterte na sa pilitan nilang binitbit doon sa eroplano at pinalipad, no, or nilipad patunta doon sa may The Hague, Netherlands, no. At bagay na talagang sa 2028 presidential election, mga kababayan, kung sino man po yung i-endorso ni PBBM ay sigurado po yan, mga kababayan, hindi mananalo, no. Sa Mindanao pa lang, mga kababayan, mukhang mahihirapan po talaga silang makakuha ng malakihang boto, no. Although yung mga congressman doon ay mostly ay kasangga ng administration, no, at alam naman natin ang dahilan kung bakit po sila talaga sanggang dikit sa administration, dahil may masisip-sip po sila doon ng mga budget, no, mga kababayan, no. At tingnan natin kung ano pong kinahinat na, no, sa 2028, mga kababayan, yung pambato ng administration. Although meron pong mga balibalita na posible umanong itong kapatid ni PBBM na si Irene na Marcos Araneta ang tatakbo, no, sa 2028, at ang kanyang running mate ay si General Nicolas Torre III, mga kababayan, no. Although marami pong mga dito comments patungkol sa kanila na hindi nga po sila mananalo talaga, mga kababayan, no. Given itong nangyari ngayon sa Pilipinas sa talamak ng mga korupsyon under dito sa Marcos administration, kaya no more Marcos na daw, mga kababayan, talaga. Hindi na po daw sila magpabudol na dito sa sa mga pangako na hindi naman natutupad talaga, mga kababayan, no. At isang na lang natin, yung isang bagay pa na dapat natin i-address talaga din, itong COMELEC, mga kababayan, na sana po ay magiging hybrid election na tayo, no. Gaya po ng panawagan po nila Attorney Glenn Chong at iba pang mga advocate dito sa election, no, clean election, na dapat po hybrid na po ang election sa 2028 dahil takot po sila or may pangamba po silang madadaya, no, dito po sa ginagawa natin ngayon or itong sistema ng election ngayon na automated, no, mga kababayan. At hindi nga natin alam kung anong kinalabasan talaga, mga kababayan, dahil hindi po natin nakikita yung pagbilang talaga, mga kababayan, ng mga boto. Kaya sana po ay dito sa COMELEC gawing hybrid na po, no, para magiging transparent, mga kababayan. Manumano yung pagbilang ng mga boto, no. Automated yung pagboto pero manual yung pagbilang ng mga boto para may resibo, mga kababayan, no. At para iwas daya, mabilis natin or madali nating makita kung talagang may dayaan, mga kababayan, no. Madali lang po natin na yan yung mga boto ibilang or bilangin, mga kababayan. So ano po masasabi niyo dito, mga kababayan, dito nga po sa posibleng impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, no. Sa tingin niyo ba ay uusad dito sa lower house, dito sa Kamara, at eventually ay ma-endorse po doon sa Senate, no, para magkaroon ng impeachment trial, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.